subscribers natin even before pa na ano ba talaga? O sige, ito na. So, ang topic natin Totoo yung baril nila, Jay? ayan, tingnan natin. So, ano ba yan? Okay ba yan? Ano ba? May masamang dulot ba yan? Okay ba yan? Benefit Palabasin mo kasi si baril, Jay, dali, Jay. sa lalaki? Jay, May ilagay na, nakakasama ano, ba sa yan? May effect bunga nga. ba yan? So, tatalakayin natin yan lahat. Mapalalaki man o mapababae. So, isi-share natin ito. So, dun sa isang vlog ko, puro ano lang yun, no? Yung advantage ng oral contact. So, iibahin ko na lang yung separate vlog na lang po natin yung para naman sa mga kababaihan kasi medyo marami na, no? So, dito naman, both gender ang magbe-benefits nito and then they will also know the disadvantages. So, samahan nyo na po ako and ready na to. 5, 4, 3, 2, 1. Foremost po, ano, sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung bulitas? Okay, ang bulitas po, sa English, artificial penile nodule. Okay, artificial kasi hindi naman siya natural. Okay, artificial siya kasi nilalagay siya. Penile, ibig sabihin sa lalaki lang siya nilalagay. Sa private part ng lalaki, yung penis. Okay, nodule, para siyang bilog na parang kalamansi na ilagay mo sa loob ng balat mo, edi parang may uumbok. Okay, parang gano'n. Artificial penile nodule. So, parang ganito. O, diba? So, ano po ba to? Ito po, yung mga nilalagay sa mga, meron kasing iba't ibang uri ng artificial penile nodule or yung tinatawag nilang bulitas. Merong sa labas, meron din sa loob. Okay? So, usually, yung sa loob, kailangan ng surgical procedure. So, hindi naman siya basta-basta, no? Kasi napaka-delikado nito. Okay? So, kailangan surgeon ang maglalagay. So, syempre, hindi siya basta-basta. Okay? Kasi kapag once na ikaw ay nagpalagay nito at hindi marunong, infection agad. Okay? So, sayang naman. Kasi may infection ka. Bakit sayang? Sayang yung buhay. Sayang yung kaperahan. Okay, hindi mo magagamit ang iyong superhero warrior kasi may infection. O pag na-infect yun, damay yung private part mo. Naku, kawawa naman si Manoy. So, kailangan kung magpapalagay ka nito, kailangan dun sa legal at saka sa ano ka, yung health mo ang pinag-uusapan natin. So, syempre, yung mga sinasabi sa inyo sa doktor. So, next, ano po ba yung mga nilalagay? Merong plastic, merong metal. May kahoy din daw, pero hindi pa ako nakakita ng kahoy. At saka yung mga special glass, okay? Yung mga bato. Okay? So, ang nakita ko pa lang is plastic and metal, okay? So, para saan ba ang bulitas? Bakit ang mga lalaki nagpapalagay ng bulitas? Para saan ba to? E di syempre para sa ating mga babae. So, syempre para sa mga babae yan, okay? Ano bang dahilan kung bakit sila nagpapalagay? May partner man o wala? Okay, sa mga partner, syempre para maligayahan ang kanilang partner. Comment down below, boys, kung may mali ba akong nasasabi. Next, kung yan ay binata at wala yung partner, so para yan sa kanilang manhood, okay? So, kung may makontak man silang babae, para, kumbaga, ay hindi ka malilimutan, okay? Kumbaga, go lang ng go kasi gusto. Parang gano'n, parang ma-addict sa'yo yung babae kasi parang gano'n in term literal, masarap, parang gano'n, okay? So, yun yung mga usual reason kung bakit nagpapalagay ang isang lalaki ng bulitas. So, sabi, no, kapag meron ka daw nitong bulitas, hindi ka titigilan ng babaeng kalabitin. Totoo nga ba, boys? Yung iba naman, kasi short, maliit lang, hindi naman kalakihan, kaya yun, parang insecure sila sa partner nila, kaya yung iba nagpapalagay ng ganito. Not all, ha? Not all, yung iba lang, okay? Hindi ko nilalahat. Kasi yung iba naman, they are contented, okay? Some men are contented to what they have, okay? Kung anong meron sa kanila, kung yan ba ay short, big, long, kung ano bang meron sa inyo, yung iba talaga kontento na. Pero hindi naman natin pwedeng i-judge na yung iba ay gusto ko naman ng ganito. Kasi hindi mo naman alam yung goals nila. Pwede naman yung goals nila. Gusto ko sanang ma-appreciate ng partner ko. May mga ganong goals eh. So iba-iba sila. But the truth is what? Ano bang nararamdaman naming mga babae kapag kayo ay merong ganito? Okay? So this is the reality. No, hindi lang puro sarap, okay? Hindi lang puro ligaya. So, make sense naman
mararamdaman ng mga kababaihan once na pinasok nyo yun. Okay? Especially hindi lang nasa loob at saka nasa labas. Okay? Yung mga nasa labas, may mga common ito. Paano ko ito nalalaman? So, hindi lang ito based on my experience, guys. No? Based din ito sa mga doktor dati na nakakausap ko, sa mga pasyente nila na kumbaga nagre-reklamo. Yung kumbaga humihingi ng suggestion. Paano ba to? Kasi ganito, may ganyan yung asawa ko, ganyan. So, most common na sinabi sa akin dito. So, most common na mga sinabi sa akin dito, ang mga disadvantage ng ganito ay masakit. Okay? Masakit. Lalo na yung mga nasa labas daw. Yung mga ring na nasa labas. Kasi may naiipit daw. Parang yung kung nakakita kayo ng I don't know, sana makahanap ako ng picture na merong ganyan. Yung dalawang ganyan. Yung dalawang parang basta may dalawang ganyan. Tapos may nasa, alam niyo yung baton na twirler, yung na ganyan. Parang ganun paliitin nyo lang. Okay? May hikaw dalawa. Okay? So, dito yung line. Yan. Isipin nyo na lang yan. Ganyan, tapos may line dito. So, ganon. Kinakabit yun. So, habang yun ay napasok sa inyong vagina ng mga babae, na-roll yan. Na-roll. Okay? Siyempre, na-roll yun. Kasi, siyempre, papasok nga eh. Pag nakakunyari ito, for example, this is the penis, and then nakakabit dito yung hikaw. Once na ganyan yan, up and down. So, na-roll din yung So, anong mararamdaman ng mga babae? Anong epekto nito sa kanila? Physically and emotionally. Ano nga ba? Alam nyo ba, boys? Okay. Yung iba, okay, hindi ko ilalahat. Yung iba, okay sa kanila. Nasasarapan sila. Pero yung iba, okay, sabihin natin 70% of women na naka-experience ng may ganito ay masakit. Okay? Masakit. Tanungin nyo rin yung partner nyo kung nasasaktan ba sila. Kasi may naiipit. Okay? So, parang yung na-roll, may naiipit dito sa balat. Imagine niyo kayang may maipit sa balat nyo para kayong makurot. O, diba? Masakit. Dito na nga lang sa hita natin, o kaya sabihin natin sa ganitong balat, kapag naipit yan, masakit. Yun pa kayang nandun sa private part ng babae, pag naipit, hindi ba masakit? So, pag naipit yun, anong mangyayari? Okay? So, magkakaroon ng scar. Magkakaroon ng sugat. Pag nagkaroon ng sugat, pwedeng magkaroon ng infection. Infection saan? Sa dugo, doon sa kanyang private part. So, maraming posibleng mangyari. Okay? So, dito lang tayo sa open side. Hindi ako nag-pro, hindi ako nag-aantay. Okay? So, open lang tayo. So, posible na magkaroon ng infection. Sa mga kalalakihan, ano naman ang magiging epekto nito? So, pwede ka magkaroon ng tetanus. Kuya, pwede ka magkaroon ng tetanus kapag meron ka nito. Kapag yan ay nangalawang, kapag yan ay sabihin natin madumi, ilalagay mo sa private part mo, ipapasok mo. Kasi yung iba hikaw, okay? Yung iba implanted. Yung sinasabi ko sa inyo. Yung iba hikaw, yung iba implanted. So, yung hikaw na ikinakabit na lang, parang yung yung nandito yun sa sa paglagay ng sa earrings, okay? So, kapag hindi mo yan ikinabit, usually, masasaraduhan yan. Kasi balat yan eh. Okay? So, parang ganun din yan sa private part. Pag hindi mo yan inilagay, definitely, masasaraduhan yan. Ngayon, kapag yung inilagay mo, hindi ka aware na madumi, na pwede ka magkaroon ng sugat, may sugat ka pala, tapos inilagay mo, pwede ka magkaroon ng tetanus. So, pwede kang mamatay, kuya. Okay? Dahil lang sa ganon. Oo. At hindi lang ikaw, mandadamay ka pa. Okay? Mandadamay ka pa ng kapartner mo. Kung sakali. Kung ikaw naman, hindi marunong. Okay? Pero kung ikaw naman, marunong, nilalagyan mo naman ng alcohol, pero hindi kasi natin pwedeng sabihin na pro ako dito or anti. Tanda mo lang to, kuya. Okay? Anything na inilalagay mo sa iyong private part is a foreign body. So, hindi siya katanggap-tanggap sa loob ng iyong katawan. Okay? So, pwede kang magkaroon ng infection dyan at mandadamay ka pa ng iyong partner. Okay? Hindi lahat ng babae gusto ang artificial penile nodule. Hindi rin lahat gusto, hindi rin lahat ayaw. Okay? Pero, more common ang ayaw. Bakit? Dahil saan? Sa vaginal bleeding. Sa vaginal wounds. Masakit, painful sex. Hindi sila
nag-e-enjoy, okay? So, yung iba, kumbaga, pagkatapos magamitin ang bulitas, nagkakaroon sila ng scar, sugat, tapos, pwede na sila, tapos ilang araw lang, kumbaga, magaling na, and then, ano nangyayari? Nangangate, okay? Nangangate, nagkakaroon ng scar yon. Tapos, posible na naman na magkaroon na naman ng sugat si ate. Kasi bakit? Kasi sisimulan mo na naman ng pagulong-gulong nung iyong bulitas. So, it's up to you kung gusto nyo nga ba. Pero depende rin to sa babae. May mga babae kasing hindi rin nararamdaman ng ganitong sakit. Pero more common lang yung sinabi ko sa inyo. If the girl wants the bulitas, then go. But if she doesn't, so sana respeto mo. So, dito naman tayo dumayo sa mga implanted nodule. Ano yung mga implanted? Yung mga mismong nasa loob katulad nito. So, akala nyo ba yung mga babae lang ang magkakaroon ng gasgas? It's a no. Okay? Even boys na implanted ang nodule na ganito is magkakaroon ng gasgas. Bakit? Kapag super erect ang isang penis, nagkakaroon ng, naiipit siya, no? So, naiipit yung mismong balat dun sa loob, okay? So, kapag naiipit yun at nag-elongate, so, ibig sabihin, naghahaba, nag-erect yung penis, ang tendency, mariretract yun, hihinatin, and then magkakaroon ng gasgas sa loob. So, ibig sabihin, pwede ka rin magkaroon ng na infection. And what? Of course, pain, okay? Masakit. Masakit talaga to kasi maiipit yung inyong okay? Masakit yan. Hindi lamang sa magkakaroon ka ng infection, masakit pa. So, hindi rin mo rin mape-perform, okay? Hindi mo mape-perform ng tama ang inyong gagawin sa inyong partner. But not all, okay? Not all. Hindi ko nilalahat. Yung iba kasi hindi naman daw nakakaramdam ng pain. Pero may mga ilan-ilan or sabihin natin, may mga tao talaga na kumukonsulta na bakit ganito, Doc? Bakit ganyan? Ang sakit. Okay, whenever na nag-e-erect ako, masakit. So, if you are still decided to insert this artificial penile nodules, kung ikaw ba ay desidido talaga na magpalagay nito, so go to the medical facility. Pumunta ka sa hospital, okay? Do the sterile techniques. Hayaan mo sila ang gumawa nito para ikaw ay magkaroon ng iwas infection. Not only you, hindi lang ikaw, pati ang partner mo. And hopefully po nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. So, thank you so much po. God bless!